Bivol can win rematch with Beterbiev, sabi ni trainer Robert Garcia. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe. Ang trainer na si Robert Garcia ay kumpiyansa na si Dimitri Bivol ay kayang manalo sa rematch kay Artur Beterbiev kung magtatapos siya ng malakas sa huling 3 round mula sa ika-10 hanggang ika-12. Iniisip ni Garcia na karapat-dapat ang Bivol, 23 wins, 1 talo, 12 knockout, na manalo noong Sabado ng gabi sa kanilang hindi mapag-aalinlanganang light heavyweight championship clash sa Riyadh, ngunit naiintindihan niya kung bakit ibinigay ito ng mga hurado kay Beterbiev. 21 wins, walang talo at 21 knockout. Sinabi ni Garcia na masyadong nakatuon si Bivol sa kanyang depensa sa mga championship round at hindi nagbigay ng sapat na suntok upang manalo sa bahaging iyon ng laban. Hindi siya sigurado kung pagod na si Bivol o kung akala niya ay seliado na niya ang panalo, kaya hindi siya magkakaroon ng anumang pagkakataon. Malabo pa rin kung magkakaroon ng rematch dahil si His Excellency Turki Alalshikh ang magdedetermina kung gusto niyang makakita ng pangalawang laban. Iniisip ni Robert na kayang labanan ni Beterbiev ang nagwagi sa David Benavides vs. David Morrell, at iyon ay magiging isang mahusay na sagupaan. Mas nakakaaliw ang fans dahil mas offense-minded fighters sina Benavides at Morrell. Hindi sila tatakbo sa loob ng 12 rounds tulad ng Bivol. Kung gagawin nila ang isang rematch, lalo na kung ito ay sa Vegas, kung makikita natin ang parehong labanan muli. Sa pagkakataong ito, sa tingin ko ito ay mapupunta sa Bivol, sabi ng tagapagsanay na si Robert Garcia sa Fight Hub TV, na naniniwalang matatalo ni Dimitri Bivol si Artur Beterbiev sa rematch. Naririnig ng mga hurado ang lahat at binabasa. Maraming boksingero ang nag-iisip na si Bivol ang nanalo. Sa rematch, anumang malapit na round ay maaaring mapunta sa Bivol. I think rematch ang dapat mangyari agad. Sa palagay ko ay karapat-dapat ang Bivol ng rematch, at ginagawa ng mundo ng boxing. Dapat makakita tayo ng rematch. I think the last 3 rounds, medyo aggressive na sana siya. Throw more combinations instead of just focusing on your defense on blocking and defending yourself. Let your hands go a little bit more, sabi ni Robert tungkol sa kung ano ang maitutulong ng Bivol para manalo sa rematch kay Beterbiev. Nakita ko ang maraming tagumpay noong si Beterbiev ay nag-back up. Noong nagba-back up siya, sa tingin ko ay nagkaroon ng magandang tagumpay si Bivol na may magagandang kombinasyon, sinusubukang i-back up siya. I don't know if it was conditioning, maybe the respect and so many punches, and that was why he was back up. Or maybe he thought he was way ahead on the scorecards, ani Garcia. Sinuportahan lamang ni Bivol si Beterbiev sa mga maikling pagkakataon sa laban, at nasaktan siya nang gawin niya iyon sa ika-7. Hindi tulad ni Bivol na sinusuportahan si Beterbiev sa buong laban, at nagtagumpay. Ilang beses lang niya itong ginawa, at iyon ay sa unang kalahati ng laban. Matapos masaktan si Bivol sa ika-7, siya ay nasa defensive. Kaya nagpasya siyang gumalaw at maging talagang defensive at harangan ng karamihan sa mga suntok. I think if he pushes himself a little bit more to finish strong in the last 3 rounds, maybe that'll be the difference. Ani Garcia tungkol sa kung ano ang kailangang gawin ni Bivol para magkaroon ng mas malaking tsansa na manalo sa rematch. Kung mas lalong lumaban si Bivol sa huling 3 rounds sa rematch, maaaring ma-knockout siya ni Beterbiev dahil ilalagay niya ang kanyang sarili sa posisyon para matamaan. Gusto ni Beterbiev na puntahan siya ng kanyang mga kalaban, at natutunan ni Bivol ang mahirap na paraan na hindi niya magagawa iyon. Nakakatuwa na hindi iyon napansin ni Garcia. Kung siya ang tagapagsanay ni Bivol, ipapadala niya ito upang ma-knockout sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya na maging agresibo, na maglalaro sa mga kamay ni Beterbiev.